Usong-uso ngayon at trending ang laruang lato-lato na halos lahat ng kabataan ay nangangarap na magkaroon nito. Kaya isang nakakaantig na istorya ang ating tatalakayin tungkol sa batang gustong magkaroon ng laruang lato-lato. Ngunit dahil sa kapos at walang pambili, bukod doon sa napakalayo ng bayan sa kanila. Ayon kay Teacher Kristen Llagas, guro sa Pasakaw, Camarines Sur, habang isa-isa kong pinatatahi sa portable sewing machine yung mga grade 7 students ko, para naging weird na yung tunog. I thought I was hallucinating. Kako, parang lato-lato na yung tunog. Well, when I look around, may naglalaro nga ng lato-lato. Pinalapit ko yung student at kinuha ko yung lato-lato. Pagsasabihan ko sana with a bit of inis. Kaso, nang mahawakan ko na yung lato-lato, gusto kong maiyak. Di ko malaman kung sa tuwa o sa awa. Kasi, it's the very first time na nakakita ako ng laruan na yan sa school namin. Tapos, improvise pa. Ang galing. Napaka-resourceful nitong batang ito. Yung ipit, ginawang handle ng lato-lato at yung tali ng lato-lato ay galing sa kanyang shorts. Pako naman ang pinagtatalian ng string at bunga ng palm tree ang ginawang dalawang bola na matatagpuan dito sa bundok. Tinanong ko siya bakit naisip niyang gawin yon. Wala daw kasi silang pambili ng lato-lato. Saka ang layo kaya namin sa bayan, 280 pesos ang pamasahe balikan. Proud ako sa mga batang ganito, yung walang karekla-reklamo, kontento at masaya na sa mga simpleng bagay na meron sila. PS, binalik ko na ulit sa kanya yung lato-lato. Sino ba naman ako para hadlangan ang simple niyang kaligayahan? Basta, we agreed na huwag sa oras ng klase. By the way, kasing tunog siya ng legit na lato-lato. Ayon ito sa pahayag ni Kristen Llagas, guro sa Pasakaw, Camarines Sur. Kahiwaga, palike at papalo na rin ng kanyang YT channel, Alright, at ang Facebook page na Alright. Kung nagustuhan mo ang ganitong mga video, pakishare na rin sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Maraming salamat. God bless!